Okay, tayo lahat po ay magsitayo at buksan natin ang atin pong mga Biblia, ang salita ng Diyos sa Aklat ni Ezra. Wala tayong English spoken ngayon? Okay, amen. Ezra. Sa ating pagpapatuloy sa atin pong pag-aaral, again, the objective is that we should really appreciate, love, and value the church that the Lord has given us. At ito ay mapapatunayan sa atin pong stewardship, sa ating pagbibigay sa Panginoon. Again, pag sinabing pagbibigay, lahat ng uri ng pagbibigay. Pagbibigay ng oras. Yung paggugol natin ng ating oras sa gawain ng Diyos. That's a treasure. That's something else. Yung mga sinisilihan ang kanilang puwet sa gawain ng Diyos, I think there is something wrong the how you value the church. Yung nakikisaw-saw lang sa gawain ng Diyos, na kapag mayroong mga mabibigat na gawain ay sumusuko o kaya ay nagtatago. Marami akong kakilalang buhay kubli. Pag nasa gawain na, ay kumukubli na. Mga palos, hindi pa tapos ang simba, nakasaing na. Yung iba naman ay nagnanakaw ng oras, umpisa na, wala pa dyan. Again, if you were an investor, what is the most important thing for an investor? Time. Kaya nga nagpe-prepare ka, bago pa lang yung service, dapat ay preparado ka na, nandoon ka na. Amen? The first song, at 5 o'clock, kapag service natin, 5 o'clock, andyan ka na. Bakit wala nang umihiman doon? Pagkatapos ay dandyan ka lang sa tabi-tabi. Kailangan pa na usher. Anong klaseng investor ka? You know, when you're an investor, you go to a certain place to learn. So pupunta ka doon, gagastos ka na nga ng pamasahe, gagastos ka, mag-aayos ka, biro mo, maliligo ka pa. Biro mo, magplansya ka pa ng damit. Kaya nga, pupunta ka doon on the dot. Amen? Kaya may naka-schedule. When you have a schedule, the schedule should be your boss. Amen? You plan ahead. Time is what matters. Yan anong binibigay mong oras sa gawain ng Diyos. That all reflects how you value the temple or the church or the tabernacle that the Lord Himself designed. Siya nagtatag ng simbahan. Amen? Yung pagkakatipon, siya nag-design. The body in itself, it is His design. He called each one of us through His Word. Amen? Tingnan niyo, kapag kumanta ang mga manunugtog, gumaganda choir, no? Kahit walang tugtog, no? Amen? Pag medyo hindi maganda, kailangan nang i-drown ng music. Kaya kailangan nila ng pampadrown. Okay? Joke lang yun. No, pero tingnan nyo, bago yan makakanta ng ganyan, maraming practice yan.
yung mga tamad mag-practice, magbabad ng oras, ay wala talaga mangyayari. Para lang yang sari-sari store, hindi kikita talaga yan kung bubuksan mo anytime na ikaw ay ano lang, na gusto mo. Amen? Oh. Sa gawain ng Diyos, dapat talaga ay naunawaan natin yun. Binibigyan natin ang talent natin. Amen? Yung kakayanan natin, abilidad, yung ating lakas, marami pupunta sa simbahan, o kaya magtatrabaho sa gawain ng Diyos, ano na lang, spare time at saka spare strength. Kaya maraming antukin sa umaga. Bakit? Kasi sa gabi pa lang, nagkape-kape ba? Nood-nood ba? Nagpakapuyat. Pagkatapos, ay hindi na makakapunta ng maaga, tutulog pa sa simbahan. Patumpik-tumpik. Bakit? Spare strength. Hindi nag-ipon ng lakas para sa gawain ng Diyos. Kailan ang lakas? Magsabi nga lang ng amen di ba? Oh, sa mga lalaki, tingnan nyo ha. Di ba nakakapagod din yung magsabi ng amen? Sige nga, gawin natin 10. Yung malakas. Ready? Go! Naramdaman nyo? Nakakapagod, di ba? Ay, kung wala kang lakas, paano ka Amen. Amen. Amen, amen. M&M. Oh, yun. Kaya yung lakas, yung talento, ibibigay mo talaga dyan. And then, of course, makikita yan sa treasure natin. Sa pera. Amen? Kapag alam mo na maganda ang bagay na yan, gusto mo ng cellphone na high-tech, di ba? Yung nagsasalita. Di kailangan mo rin bumili, gumastos talaga ng malaki. Alangan naman, bibili ka ng cellphone, gusto mo iPad, ano yan? Yung touchscreen. Pagkatapos, ang iyong budget lang ay pang 3310. Yung pangkaskas ng yelo. Oh, ay gagastos ka talaga. Gusto mong kumain sa Eat All You Can. May magkano sa Eat All You Can ngayon? Can all you eat? Di ba? 1,000. Mag-i-eat all you can ka, pagkatapos ay 50 pesos lang dala mo. Di mag-Paris ka na nga. 50 ba ang Paris ngayon? Magkano na? 80? Oh, biro mo yan. Pero sa tingin mo, mahalaga yun, bibilhin mo yun, gagastos ka. Amen? Ganon din yun. Kapag sinabi natin, kaya nga ang gawain ng Diyos is something else na napakahalaga sa atin, so ibibigay natin ang the best natin diyan. At tinitingnan ho natin dito sa ating pag-aaral, yung kahalagahan nito, ang church, we have already traced it from the tabernacle that the Lord has made or has instructed Moses, and then now we are at the temple. At kung wala kayo doon sa mga bagay na yan, bakit siguro mapag-usapan, pakinggan nyo pa rin yun so that you will get to understand how important this church is. Na maging ang Diyos na nasa langit for time in immemorial, that He has been there being served by billions of angels, enjoying the splendors of heaven.
all the praises and the worship, yet has to come down to purchase His church with His own blood. Walang institusyon sa buong mundo o sa universe na pinagbuhusan ng oras, ng dugo, ng katawan, ng kahirapan ng ating Panginoon, but the church. Wala institusyon yan. He did not die and become a man for the family. He came for the church, very clear in the Word of God, Ephesians chapter 5, Acts chapter 20, verse 28. He did that for the church. He planned the church. In Psalm chapter 50, he was telling then the people, gather my saints together, those that have made covenant with me. That was a prophecy for that congregation to be established. Kaya sabi ng Panginoon, pagdating niya, upon this rock, I will build my church. Biro mo na pabilang tayo sa simbahang yan. Amen? Kaya dapat naiintindihan natin how valuable it is. Napakahalagang bagay. Kaya dapat talaga na-strengthen yan, na-build up. Kaya pinakita ito ng Panginoon sa pagbibuild ng temple. But you see, pinabayaan ito ng mga anak ng Diyos. The nation Israel did not follow God. And so the temple was destroyed. Yung binigyan ng billions of pesos, noong lahat ng mga masons, lahat ng mga stone hewers, lahat ng mga binigyan ng kakayanan to come up with a great temple where they can serve the Lord. Ang lahat ng mga yun ay binura ng Diyos when the Babylonian captivity came. Sinira yan, kaya nawala. Pero dito sa Book of Ezra, it was the time to restore that. Ayan po ninyo. Basahin natin sa Ezra chapter number 1. Ezra. At this point, nawala na po yan. Sinira ang buong bansa. The walls of Jerusalem were destroyed. And then the temple also was destroyed. Kaya kung babasahin po natin yung Book of Lamentations, nandoon yung tala nung panaghoy ni Jeremiah for the ruins of the temple. But in the time of Ezra, here it is, verse number 1. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying, Thus say Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth, and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah. Who is there among you of all his people? His God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is the God which is in Jerusalem. And whosoever remaineth in any place where he sojourneth, let the men of his place help him with silver, and with gold, and with goods, and with beasts, beside the freewill offering for the house of God that is in Jerusalem.
Then rose up the chief of the fathers of Judah and Benjamin, and the priests and the Levites with all them, whose spirit God hath raised to go up to build the house of the Lord, which is in Jerusalem. And all they that were about them strengthened their hands with vessels of silver, with gold, with goods, and with beasts, and with precious things, beside all things that was willingly offered. So saan nila pinalakas ang kanilang mga kamay? Sa pagbubuhat ng mga treasure. Amen? Verse 7. Also Cyrus the king brought forth the vessels of the house of the Lord, which Nebuchadnezzar had brought forth out of Jerusalem, and had put them in the house of his gods. Even those did Cyrus king of Persia bring forth by the hand of Mithredath the treasurer, and numbered them unto Sheshazar the prince of Judah. And this is the number of them: 30 charges of gold, 1,000 chargers of silver, 29 knives, 30 basins of gold, silver basins of second sort, 410, and other vessels 1,000. All the vessels of gold and of silver were 5,400. All did this Sheshbazzar bring up with them of the captivity that were brought up from Babylon unto Jerusalem. Wow, pag binabasa mo yun, tingnan mo yung mga milyones na yan na dinala pabalik, na pinagkaisahan nilang ibigay because they are now rebuilding the temple that was ruined because of their complacency, because of their sin. Muli po, dakilang Diyos, sa inyong salita na aming binasa, makikita pong muli namin ang kahalagahan ng templo, ang kahalagahan ng inyong gawain sa amin pong panahon. Ang templo na ito na muli mong inilagay sa puso ng hari, ng mga tao, ng mga leaders doon po sa bansang Israel. Nagpapatunay po, Panginoong Diyos, kung gaano kahalaga sa iyo ang bagay na yan, sapagkat dito ang inyong apong serbisyo ay gagampanan at gagawin at magkakaroon ng pagkakataon muli na ikaw ay makiisa sa inyong apong mga anak sa inyong bansang pinili. At dito rin po magkaroon ng pribilehyo na ang mga suwail na inyong mga anak would have again another chance to come and serve the great God through the temple. And nakikita po namin, Panginoong Diyos, na ito'y kagaya sa aming panahon where you have established the church here in Los Baños in 1984. That for those past 41 years, na nawa ang bawat isa na inyong idinadagdag sa inyong gawain ay makita how precious this work is, that you have even given your blood and your body, and that you have given your word and the Holy Spirit so that this church would thrive for several decades now. Kaya nga po hinihiling ko, Panginoong Diyos, pangunahan mo po ang inyong lingkod upang may bahagi ang inyong salita. At ganun din po sa aking mga kapatid na naririto ngayon, that we all get to embrace how great this work is, na it is worth our effort, it is worth our time, it is worth our talent, it is worth our treasures. Kaya nga po, hinihiling ko, Panginoong Diyos, na ikaw ang manguna. Holy Spirit of God, I pray that you would put upon
each one the understanding that we need, that we can indeed give the best of our best in your work in Los Baños. For this I ask in Jesus' name. Amen. Okay, please take your seats. Tingnan po ninyo dito ang kahalagahan, four things that I'd like us to understand, and I would like you to get from the text. Una ay hindi man Israelite yung ginamit, pero isang hari ang ginamit ng Diyos para maibalik. Alam mo, pag hari ang ginamit ng Diyos, who has a clout for almost all the world, it really sends a signal how important that work to be done is. Totoo, hindi siya hari ng Israel because they were under subjection. Mababa na sila. Dati, ang Israel, they had great kings. Takot ang mga bansa sa Israel because they had a great kingdom. During the time of King Solomon, everybody else were coming to that place. Even the Queen of Sheba and the other kings, all around them. Lahat ng mga yan pumupunta doon at tinitingnan nila ang kagandahan ng kingdom na yan. The greatness, even the men, all the operations in the palace, lahat sila namamangha. At ang sabi nga ni Queen of Sheba, alam nyo, narinig ko na yan, but half of it has not been told. Yung binalita sa amin ay wala sa kalingkingan nung makita ko na mismo. At nung makita ko yung mga tao pa lang, hindi pa niya nakakadaupang palad yung hari. Hindi pa niya napupuntahan the palace where the king is. Pero nakita na niya yung mga tao pa lang. Ay nakita niya, how blessed are they? Wala siyang makitang kapintasan doon sa bagay na yun. That's why people loved to go to Jerusalem at that time. Pero dahil sa katigasan ng kanilang ulo at pagmamayabang, nakala nila sila kaya sila ganyan, ay dahil sila ay matatalino, dahil sila ay matatapang, dahil nga sila ay mayayaman, God, and then they forgot the service of the Lord. They went away from the commandment of God, and so God sent them enemies. At yung enemy na yan ay yung mga Babylonian. Kaya tinatawag natin ito sa history ng Israel, the Babylonian captivity. So sinakop sila ng iba't ibang mga kaharian. And at this point in time, Cyrus is a king of Persia. He now rules the world. Pag sinabi natin he now rules the world, he subdued all other kingdoms. Kaya ang daming hari noon, pero siya yung, kumbaga, ay hari ng mga hari. Lahat sila, bow sila sa kanya. Hari ng ganito, hari niyan, hari yan. Pero kapag siya nagsalita, siya ang pinakahari sa kanilang lahat. And now he's saying, the word of the Lord by the mouth of Jeremiah came to him. Kailangan na i-build the house of God because He is the God. Yes, I am a great king. I rule many kingdoms. Kings bow to me. But we are going to build a house of the God. Siya talaga yung Diyos. Siya ang great king. He is really the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya ginamit nga siya ng Diyos.
At kung ikaw ay nakakaintindi, biro mo yung hari na, ibig sabihin, lahat ng mga puwersa doon. Lahat ng atensyon ay naroon. Mag-a-adjust ang mga pamilya sa kanilang schedule. Mag-a-adjust ang mga kingdoms doon sa schedule. Lahat ay mag-a-adjust ang kanilang oras. I-adjust nila ang kanilang budget. I-adjust nila ang kanilang mga talents. Saan ngayon nila gugugulin ang mga yun? It is from the decree of this great king. Ano ibig sabihin nun? Talagang napakataas ang value ng templo. Ganyan siyang kahalaga. Hindi po pwede yan napabayaan. Bawat isa mag-a-adjust, magbabago ng priority sa buhay. Yun ang totoo, magbabago siya ang priority. Kahit meron silang pupuntahan, hindi sila pupunta doon kasi merong mas mahalaga. Kahit bibili sila ng napakatagal nilang plinano na bibilhin, pero dahil merong mas mahalaga, doon nila ilalagay yun. Yun ang ibig sabihin ng napakahalagang bagay. Magbabago yung priority, magbabago yung direksyon ng buhay. Dahil mas mahalaga yung bagay na yan. Alam niyo, nakaka-relate ako dun eh. When I saw the greater need of people, when I saw God's call to be better than the call of the cause that I have in my heart. Kasi noon, talagang gusto maging presidente ng Pilipinas. Oo, kasi gusto kong ipasimento lahat. Pati yung mga paan nyo. So, pag nakikita ko talaga yung korupsyon noon, at talagang, makiba ka! Huwag matakot! Gusto ko maging lawyer. Kasi maraming mga inaapi. Maraming mga, yung bang, walang kaalam-alam, ano? Yung andali lang mauto. Kailangan nila talaga ng tagapagtanggol, yung medyo lalabanan mo din naman, di ba? Kasi, sinabi lang na ito, uy, ano ito, maganda maganda itong bagay na yan. Bilhin mo, mamahalin yan. Pero kailangan nila ng tagapagtanggol para hindi sila madaya. Kaya gusto ko maging lawyer. At pinakabatang lawyer. Pagkatapos makikita mo may mga sakit. Pagkatapos pag pumunta ng ospital, mag-down muna kayo. Bihira, down na, patay na yon. Bago ka makakuha ng pera. Ay sabi ko, itong mga doktor na to, pag iniisip ko rin naman, kailangan din naman nila, di ba? Isang tingin, 1,000. Tingin lang ba? Kaya ngayon nga, pag may nagpapatingin din sa akin, sabi ko, dapat may 1,000 din ako. Ano? Ay, ang dami diyang mga worker noon. Madalin niyo na ako sa ospital. Sabi ko, tinignan ko. Kumain ka ba? Kumain ka na ba? Opo, sakit talaga. Uminom ka na? Konti po. Paano ang sakit? Lumilipat? Opo, nalipat po dito. Tapos mamaya dito, ay nako. Ituwad mo lang yan. Mamaya tumuwad, prak. Sabi, ay, sarap. Biro. Dapat may 1,000 na ako nun eh. Mayroon pang isa nilalagnat na. Sabi ko, ano nangyayari sa'yo? Talagang dalhin nila po ako sa ospital. Nakadumi ka na ba?
Hindi pa ho. Ilang araw na. 1 linggo. Ayun! Uminom ka nga ng isang pitsil dyan. Ay, isang pitsil. Isang tubig. Ay, isang pitsil ng tubig. Isang pitsil yung inumin mo. Ay, hindi ko kakayanin yan. Di uminom. Mamaya, after 5 minutes, o ano, success. Success po. Yan man. Eh kung yan pumunta sa ospital, di, mag-blood chem muna, ha? O, punta ka doon sa laboratory, ha? Tapos ito, at saka yan. Di ba, ang dami mong mga pinuntahan, mamaya, patay ka na, wala pang naatan, ano? Oh. May pang naliliyo po ako, liliyo. Naliliyo ka? Oh, bakit? Kumain ka na ba? Hindi pa ho. Ay, try mong kumain. Kumain. O, di ngumiti na. Ah. 1,000 dapat yun eh. Pero tingnan niyo mga kapatid. Nung makita ko, life is more than meat. Oo, masusolusyonan ko marahil yung mga bagay dyan. Pero paano yung, oo nga gumaling, oo nga lumakas, oo nga naging mayaman, oo nga naging healthy, mamamatay din naman. Pero saan pupunta? At sino nagsasabi sa kanila yun? At sino nangangaral sa kanila yun? People have so much information today. They can learn from anywhere and anyone can just teach. Dumami nga ang universidad, the YouTube University. Dumami ang mga professor, hey Google. Lahat ay alam natin. What does Ezra mean? Sasagutin ka. Pero hindi alam ang pagpunta sa sangkalangitan. At hindi rin alam kung paano ang kanilang kasalanan ay mapatawad. Wala. When I saw in the church how important the church was, I said, my God, I think I have to change the course of my life. Nung una ay ayaw ko, but I heard the call of the Lord. And nakikita, this is much more important that I have to adjust. My life has to be adjusted to what the Lord wants. Kailangan magbago ang direksyon ng aking buhay, ng priority ng aking buhay. I hope and I wish I could have much more houses and much more cars, much more lot for my own. Pero sabi ko, Panginoong Diyos, I think you just feed us and just make sure that we can serve you. And the Lord has blessed. Kaya nagtataka ako sa mga taong nabuhay naman sa gawain ng Diyos, pero aalis sa gawain ng Diyos. Hindi ko maintindihan talaga. Paano niya nakita yun? Pag tinitingnan ko ni si Dr. Ed Laurena, sabi ko, si Pastor, sinulat ko yung kanyang, isa ako sa sumulat sa kanyang autobiography. Nag-interview ako kung anong kanilang buhay noon. Nakausap ko yung mga matatandang pastor. Yung mga miyembrong matatanda na kilala siya, bata pa lang siya. And I've been talking with them kung anong klaseng buhay meron siya. But look at how the Lord has blessed him. Ay nakita ko, siya nga, dumating sa panahon na walang-wala talaga, that everybody else seemed to have, turned their back from him.
Yung mga aasahan niyang tutulong sa gawain, tumalikod sa Kanya. Pero nagpatuloy sila. And look at him now. May nakikita ko siya. Saan pa ba ako babaling? Di ba dapat sa Diyos niya? May nakikita ko yung buhay ng mga tao na nababago. Makakausap mo sila. Akala mo talagang mga matataas na mga kanilang mga tungkulin, pero pag tinignan mo, hindi naman. Nabihisan lang sila. Naturuan lang sa Bible School. Naturuan lang ng salita ng Diyos. Naturuan na magdamit. Naturuan na mag-isip ayon sa salita ng Diyos. And they have gone big for the Lord. Eh, hindi nag-a-adjust kasi. Mas gusto natin yung ating buhay na gusto. Eh, pag naintindihan mo what the church is, that even God has to call the king. Para sabihin niya sa kanila, ito ang i-decree mo. Ito ang sabihin mo sa kanila para baguhin nila ang direksyon ng buhay nila. Para baguhin nila ang kanilang mga priorities sa buhay. Para baguhin nila kung saan dapat ang kanilang puwersa. Saan yung kanilang sentro ng kanilang buhay. Kaya nga tayo nakita na natin. Nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Amen? Are you saved? Nakapunta ka na doon sa simbahan where the Word of God is preached and preached well and preached more and preached hard. Napunta ka na sa gawain. Look how the Lord has blessed us. Sayang ba yung ibinigay mong oras? Sayang ba yung ibinigay mong talento? Sayang ba yung ibinigay mong pera para sa gawain ng Diyos? Kaya nga kapag iniisip ko, magte-treasure offering, Lord, I think I really need to give my treasure to you. Wala naman ako. Saan ako kukuha? But I trust in you. Kung paano nagkaroon ako ng means noon, I know you will still give it to me too. Oo, totoo, binigay ko ng buhay ko. Andito na lahat eh. Binigay ko ng talent ko. Binigay ko lahat yan. Para diyan. Iniwan ko yung mga yan. But I still need to give something else for you. Hindi ko magiging dahilan na ako ay nag-full-time naman na walang ibibigay sa iyo. Kaya hingin ko, Panginoon, yung ibibigay mong blessing doon, pero hindi nagbibigay, bigay mo na lang sa akin. Padaan nyo na lang sa akin. Ay bilang mga anak ng Diyos, dapat nating naiintindihan. Kaya hindi sayang. Hindi sayang yung ginugol natin. I was in this church in 1994. I had been in this church rather, not I was. Pag sinabing I was, wala na ako, no? Si Brother John Bacongis pala yun. He was here. But I had been here since 1994. At nung nag-full-time ako noong 1990, iniwan. Maraming ups and down. Kaya binago talaga ng Diyos yung direksyon ng buhay. Aba, nakapag-suit din ng ganir eh. Oh. Nabigyan pa ng, sabi ni Sir Chay, baka nakakaisang box na ho kayo niyan, ha? Oh, ilalagay ko talaga yun. Yung dati, ipamimigay ko na. No, yung mga dati, last year, pamigay ko. Bakit hindi? Kaya mga naghuhugas doon sa office, nakukuha nila lahat yan. Oh. Yung mga naglilinis doon, yung mga laging lumalapit, sige, di sa'yo, di ba? Yung ayaw lumapit, di yung basag, bigay natin. Pero tingnan nyo mga kapatid, pera biro.
may sayang ba sa gawain ng Diyos? Kaya kung ikaw'y tinatawag ng Diyos para ibigay mo ang buhay mo full-time, bigay mo yun. Pag tinatawag ka ng Diyos, ibigay mo yung talento mo para sa gawain ng Diyos, ibigay mo. Pag panahon na ng ating service, dapat ibigay mo yung oras. Pag tinatawag na tayo na dapat nasa soul winning, dapat nasa soul winning tayo. Dapat ay walang ibang activity kundi yun sapagkat yun ay mahalaga. Dapat nagbabago yung direksyon ng buhay mo. Yung priority ng buhay mo. Pag sinabi ng Panginoon, get now together and pray together and study together, magkaroon ng Sunday school, pumunta doon sa meeting sa CBBCLB, ay dapat naroon. At may sarili tayong schedule. Ay hari na nga, nagsabi dito, hari ng mga hari. See, that's how important it is. From the person, kailangan may decree. In order for us to understand the gravity or the value of the church, of the time of our gathering, yung assembly, makita mo yung value of that assembly that you would prepare yourself and you would go there on time and give your best for it. And then, makita mo yung value of it, not only on your time, but your talent, but also your money. Hindi po panghihinayangan yun kasi that's a valuable thing. Kung gold yun, gold yun. Magsisikap ka talaga na bilhin yun, ay bigay yung value nun. Because it is an important thing. Kaya nga po, napakahalaga sa come this September 7, our treasure offering, the value that we will give, will define how we'll look at the value of the work of the Lord that He has given us. Kapag ikaw ay matagal ng mananampalataya, miyembro ng simbahang ito, aba, hindi alam mo nang darating yun, you should have been preparing. Amen? So second thing, tingnan po ninyo. Ang sabi ng Panginoon diyan, verse number 5, Then rose up the chief of the fathers of Judah and Benjamin and the priests and the Levites, and with all them whose what? Spirit God had raised. You see, yung mga leaders, they are not part of the priesthood, of the service. Hindi sila yung kasama doon. Remember that only the priest has all the rights and the privileges to work in the temple. Maging ang hari, wala yung karapatan. Natatandaan nyo yung hari na nakialam sa gawain doon, nagkaroon ng leprosy. Pinatay ng Diyos. Kasi piling-pili talaga yung gagawa doon. But look at how valuable this temple is that they are going to build. That even the leaders, sino yung mga leaders na yan? Chief of the fathers of Judah. Sino yung Judah? This is the royal line. Dito ngayon kinukuha yung mga hari.
The royalty was in his line, Judah. Pagkatapos ang sabi ng the fathers also went into it to build the temple. Ano pa sabi niyan? And also Benjamin. Bakit ba itong dalawang ito? Alam niyo kasi ang mga Benjamites. Benjaminites ba yun? Hindi. Benjaminites. Benjamin eh. Bakit ito? Kasi ito yung tribo na ambidextrous. Na malalakas yan. Ito yung mga talentadong Pinoy. Yung kaya nilang sa kanan gawin kung ano yung kayang gawin sa kaliwa, yung kaliwa at kanan, kaya nila yun. Kaya nga kahit po kukunti sila, mananalo yan sa labanan. Very talented tribe, strong tribe of Israel. Pinangalanan talaga ng Panginoon. Pero mo yan, the talented one, the royalty, and then the priesthood. At ang sabi ng Diyos, ang lahat ng mga yan, these are fathers, these are leaders, these have powers, these have authority. Ito yung mga influential that they can influence. Sila mismo, God stirred up their spirit. Para saan? To build a temple. Ibalik muli yung templo na nawala so that they can serve the God. They can serve well this God. See how important it is that even these leaders, so makikita mo yung bagay na yan. The royalty commands, and the royalty also has the force and the power. Benjamites has the ability, and the priesthood, they had the divine call to work. Sila nakakaalam kung anong dapat gawin, kung ano ang dapat na ibalik, kung ano ang dapat na mga ilagay, because they well know the temple. Kaya po yan napakahalaga, yung templong yan, sapagkat yan, again, it is the dwelling place of God. Again, this is where divine service has to be done. This is a great edifice because the temple is God's design. At pag iniisip natin yung templong yan, we talk about the church today. The church is such a great institution. Ang simbahan, ang Christian Bible Baptist Church Los Baños is a great institution. It is God. It is God who designed it. It is not mine. It is not any others. It is God's design. It's the most important of all institutions. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga nakaintindi, sa mga members na nag-sacrifice, sa nagbigay ng kanilang buhay, dito na nila inubos yung kanilang kabataan. Dito na nila inubos at uubusin pa ang kanilang buhay. Dito nila inubos ang kanilang mga kayamanan. And I thank God. Kaya mga kabataan, kaya kayong mga bago na nakikita nyo ang mga ito ay binuhos ng mga anak ng Diyos na nagmahal sa Panginoon because they saw the need, your need, my need, the need of everyone. Marami sa mga miyembro ng simbahang ito na imbis na bibili ng para sa kanila, they would not. May mga panahon noon na bibili na lang sana ng mga pang-makeup ng mga kababaihan. Ayan ay ilalagay saan? Sa lupa. Ilalagay yan sa renta. Ilalagay yan sa lahat.
Imbis na bibili ng kanilang mga stockings, wag na lang. Magtsatsaga na lang kahit mga butas. Tutupiin na lang niya yan para lamang maibigay sa gawain ng Diyos. Imbis na kakain ng boy bawang, hindi na. And we have been doing that. Yung mga sanay na kumain ng mga lechon, yung sanay na kumain ay nagtiyaga sa damo. Kaya ngayon sila nang mukhang lilitsunin. Kasi lumaki na. Pero maraming salamat because they saw the value of it. At tayo nag-i-enjoy sa ganito. At kung lulubin ng Diyos with sa ating pong pagsisikap, isang araw ay doon sa lugar na yan, sa kabila, we can build up that edifice, that great edifice of our auditorium 4 times bigger than this. And kita mo may bagong pulpito na worth 1 million. Na mga sound system that's good, na mga awit, Sunday school rooms that are aircon, na may sariling mga CR. At nandyan yung ating coffee shop. Andyan ang department store. Andyan ang mga supermarket. Dito ka na lang titira. Andyan yung TV station. Wow. Kayo na, tayo na mga artista. Andyan ang radio station. If the Lord tarries His return, and the Lord pours out His blessing. Hindi ba yung pinaplano natin yan sa CBB-CLB? At ang sabi ng mga Beacon of the Gospel, bibili sila ng sasakyan para sa gospel team, solely for gospel team. Sabi ko, wow, amen. What a great thing. Ang iniisip natin, yan ba yung imposible? No. When people understand how great the work is ahead of us. At hindi lang dito, kundi magra-radiate sa Pililya. Magra-radiate yan sa Teresa. Magra-radiate yan doon sa Usamis. Doon sa Binangonan. Magra-radiate yan sa La Union. Magra-radiate yan sa iba't ibang bahagi. At kahit sa ibang bansa. Is that just a dream? It is not. It is a vision if we only understand the value of the church that God has given us. And sabi ko, Panginoon, if you're going to give me another 40 years, kasi 40 na ako ngayon eh. Makikita ko yung mga kabataang tinawag mo na magpastor, na magiging pastor, at they will build also great churches. Yung college natin, hindi na lang dyan sa kung saan-saan nagro-room, but it's a college really. Kaya nga huwag tayong mawawalan ng kaisipan na kagaya ni Judas. Oh, that's a waste. Yung isang taong sweldo niya, ibinigay niya. Yung pabango that is worth 1 year a salary, binigay niya sa Panginoon, directly sa Panginoon. Sabi niya, there was an indignation. Pero may nagalit sila. Kasi sayang daw, sayang ba yun? Binigay mo sa Panginoon? You know, whatever we do to the church and in the church, we are doing that to
the founder of the church, to the head of the church. Who is the head of the church? Jesus Christ. Who is the founder of the church? Jesus Christ. Who builds the church? Jesus Christ. Anything that you do and give in a church, you're doing it to the Lord. If you give your dreams to the Lord and you live your work for God, for the church, isn't that giving it to Christ? You know, if the Lord stirs up your spirit, binibigyan ka niyan ng Panginoon, nilalagyan ka niyan ng desire sa puso mo to do something else for God, for the church. Ako ngayon nagpapasalamat yung isang kapatid, sabi niya, kailangan natin ng tubig dyan, nagpagawa. Makita yung atin pong baptistry, ay hindi na maganda. Sabi ako, pwede ko bang ipagawa ho yan? These are the people God is stirring up. Itong mga nagtatrabaho, kahit walang sweldo, at gustong bumali, pero nagtsatsaga. Kung minsan pa nga, hindi masarap yung mga ulam. Pagkatapos ay meron pang mga bubuwit na pupunta kapag merienda na lang. Nakikiamot pa. Tama ka naman gagagawa, masaya naman. Ang mga gagawa dyan sa mga electrical na yan, mga volunteer works. God is stirring up something else in your heart. Yung mga nagpalitada dyan, yung mga magagawa dyan. Ang mga kailangan pa natin dito sa gawain ng Diyos. Hindi ho yan kalugihan. Totoo, marahil ay nahuli ang magnanakaw, pero hindi ibig sabihin, hindi na yan. Baka nga meron pa dyan eh. Nasa dorm. Kailangan pa natin ng maraming CCTV. May CCTV na tayo dito. Kaya yung mga natutulog, nakikita kayo. Sabi nung dalawa, kailan darating yun? 4, 5? 4 din, no? May nagbibigay ng 4 din. Pero sabi ko, dapat pareho nung dati para pare-pareho. Nagpumayag naman sila. Oh. Ano pang mga kailangan natin dyan, Pastor? Magandang tanong yan. Pwede mong ibigay sa treasure offering. Oh. Hindi sayang yan. Magagamit yan. Sabi ko nga sa inyo, isa sa project ko talaga ito. Kasi kawawa yung ibang mga co-preachers ko. Kasi ito, sinukat lang sa akin. Kung pabababain natin yon, paaayusin natin to, medyo kitang-kita na sila. Hindi na sila magtitingkayad. Pero yung unang tanong sa akin ay 80,000 yun eh. Takatapos ay project ko pa yung mga upuan ng mga senior para mas maganda talaga yung kanilang upuan dyan, di ba? Para makatulog-tulog naman sila. Ay pabagawan natin yan ng talaga ng padded pew at saka dito sa harapan siguro. Oh, dito mga padded din siguro gawin natin sa first 5 pews lang. Yung mga late doon, yung wala, talagyan ko ng spike. Mga kapatid,
ay talagang nais natin na gawin ito for people. Amen? Kasi mahalaga ang simbahan. Then tingnan nyo ba, the third reason na bakit napaka-importante, sabi doon sa verse number 7, also Cyrus the king brought forth the vessels of the house of the Lord, which Nebuchadnezzar had brought forth out of Jerusalem. Binalik yung mga mahahalagang mga bagay. Sininakaw yun eh. Parang cellphone lang ninakaw. Pero naibalik yung isa. Naibalik yung isa. May magaling talaga dito kasi mag-psychology. Ay, naibalik yung cellphone ni Matuto. May kumuhang iba. Tinanong ko siya, ano na yung gamit mo? Nagpinalit ko na ko sa tatay ko. Sabi ko, sana binigay mo na lang dito at may kailangan. Pero mas maganda daw kasi yung cellphone ng tatay niya, kaya hiniram niya. Okay. Anyway. Parang binabalik. Ano itong mga yan? Nakita ni Cyrus, these were the designs of God that must belong to the work of the Lord. Pero yung hari na unsaved, nakita niya yung importansya nun. Binalik niya. Tapos ikaw ay tinatawag ng Diyos pagkatapos ikay humiwalay. Ay pwede ka namang bumalik. Ikaw ay nagsuko ng buhay dating kumanta, pwede ka namang bumalik. Ikaw naman ay soul winner dati, pwede ka naman bumalik. Ikaw naman ay kumakanta ng makalangit na awitin, nagtuturo sa gawain ng Diyos, ay pwede mo naman balkan. Kailan ka babalik sa langit na? Pagpipray na natin, mauna ka na? Ay dapat ay bumalik ka na habang nakikita mo the importance of it, balik na. Yung iba nga sa atin, nakabalik, amen? Kung sino man yung nakabalik, dating napawalay, say aloud, amen? Biro mo yan, ang daming bumalik. Ang dami dating mga backslider nakabalik. Ay, ikaw nang ginagawa mo. Dati kasi may time ako. Anong dati may time ka? Hanggang ngayon may time ka. Hindi mo lang nakikita yung importansya niyan. You think that what you are doing now is better than what we have. Hindi bagay there is a certain joy and satisfaction that anyone serving the Lord, alam mo yun. Alam mo na mayroon kang sense of satisfaction and fulfillment as you work in the Lord, kahit pa sabihin natin na walang namamansin sa iyo sa gawain ng Diyos at para bang walang nangyayari sa gawain ng Diyos, walang bunga, wala yung bunga. It's just a time of fruitlessness. Just go on, get back because you are in a proper place. Huwag ka na magpatagal doon, huwag ka na patigasin ang gusto ng puso mo. There's still time. Then, tingnan po ninyo, punta tayo sa Ezra chapter number 2. Ezra chapter number 2, verse 68 and 69. Ang sabi ng salita ng Diyos, and some of the chief of the fathers, when they came to the house of the Lord which is at Jerusalem, offered freely for the house of God to set it up in His place. They gave after their ability unto the treasure of the work 70 and 1,000 drams of gold,
and 5,000 pound of silver, and 100 priests' garments. Look at that. Not only the leaders, not only that there was a returning, but people who would go to the house of the Lord understood that they should have a part of the restoration of temple worship. Kaya nga sabi nila, when some of the chief of the fathers, when they came to the house of the Lord, which is in Jerusalem, offered freely for the house of God. They came to the house of the Lord. They saw the ruins, but they wanted it to be built. And so they give, aside from their previous things, but they continually give in their freely offerings. Nakikita nila that there is still a need, and so they gave more. Para lang yan. Meron pang mga kailangan gawin. I will not be satisfied just sitting down. I think I have to do more for the Lord. I have to get more for the Lord. Hindi yung mga taong ito yung, ay, tama na sa akin dito. Ay, may bago akong gagawin, kaya wag na lang yan. Ito na lang. Ipinagpalit mo yung dating una mong panawagan sa iba. Ay, dapat ay hindi. Kung naiintindihan mo ang gawain ng Diyos, how important that work is. Kaya nga, mga kapatid, ilang tulugan na lang, treasure offering na. A time to see deep within us how much have we value this temple, this church. Kaya ngayong gabi, ay dapat ay tumaas pa yung antas ng pagkakilala natin sa simbahan ng Panginoon. Let's all stand up, please. Muli, Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa pagkakataon pinagkaloob mo po sa amin. Pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Nanawa, hindi lang ito mga salita, kundi bagay na magbibigay nga po sa amin ng panibagong direksyon, ng priority, ng pagsisikay, is to make sure that your temple is built and restored. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo po sa amin. Manguna ka sa kalagitnaan namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Habang tinutugtog ang awiting panyaya, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? Kung saan man nangusap ang Panginoon sa buhay mo, you come to the altar and talk it out with the Lord.